Hi, kamusta mga chong? And welcome po dito sa ating channel. It's nice to be back here again. At medyo tayo po ay na-delay na naman at medyo ito nga masama pa ang ating pakiramdam pero I just want to react no sa ating Vice President Sara no. Dapat to last week ko pa ginawa pero hindi po tayo talaga makapagsalita na mabuti. But ngayon, although medyo papalya-palya pa rin, no? Ay pasensya na po but I can't wait. Gusto kong mag-react sa ating VP Sara. Okay? Anyway, before we continue, I just want to say hi po sa ating mga overseas Filipino workers no? At kayo po ay maganda sana ang inyong buhay diyan at sana po kayo ay laging nasa mabuting kalagayan. At alam naman po natin na kung ano yung mga nakikita at naririnig natin sa Pilipinas, no? Which is true. And wala po tayong magagawa hanggat ang bangag po ay nandiyan ay tuloy ang nakawan, tuloy ang droga, tuloy ang chaos sa Pilipinas. And hindi po paninira yan, no? Baka sabihin na naman ng mga troll ng bayan na tayo naninira, kitang-kita naman natin ang result ng performance ng gobyernong ito. Okay? Alright. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Again, please, always take care of yourself and always pray to God. Okay? Alright. At syempre po, speaking of OFW, ano ba yun? Ay gusto ko po sanang ipakita lang po ito sa inyo ang ating pong kapwa Pilipino na nagtatrabaho po sa ibang bansa. Ito po ay hindi po dahil para siya po ipahiya or pagtawanan or something. Ito po yung tipong yan ang kalagayan ng isang OFW na ginagawa nila ang kanilang trabaho either makomplete or matapos ng maaga agad ang ginagawa nila dahil after that ay hindi naman yan ang katapusan ng trabaho. May susunod at susunod pa. And who knows? Baka ho mamaya ay utos ng amo, nalinisin mo yung labas and yeah, syempre siya, hindi niya alam kung anong gagawin niya, no? Alam naman lumipad siya, di ba? Kaya yan ang ginawa niya, humawak siya, pinunasan niya yung salamin hangga't maaari para makintab, which is alam ko, medyo hindi magandang tignan, lalo na ating kapwa Pilipino. Ang akin lang po sa mga pamilya nito o kung sino man nakakilala sa kanya, no? Paalalahanan nyo na lang na danger po yung kanyang ginagawa at sana po sa susunod ay wag na natin gawin. Wala naman po nangyari sa kanyang masama siguro. Ito po ay sinare lang sa akin through Facebook. Pero tama rin naman yung message. O ayan, no? Sabi, yung nanay na ibang bansa, buwis buhay. At yung mga tao raw na kamag-anak or kung sino man ay kung ano-anong hinihingi. Di ba? Alam niyo, matotoo rin naman yan eh. May mga nakikita ko, naririnig, nagsasabi sa akin OFW, na lalo na isang nagsabi sa akin OFW na hindi raw siya makauwi dahil hindi niya mabili yung gusto ng kanyang anak. Diba? At itong OFW na to ay pinag-aaral sa kolehiyo ang anak at humihingi ng bagong laptop. At nagtanong daw yung OFW na ano nangyari sa laptop, luma na raw. Pero gumagana po. No? Kaya sana mga Pilipino sa Pilipinas, hindi ko naman nilalahat, yung mga may kamag-anak na OFW, sana dahan-dahan lang dahil kita nyo naman yan, sample lang yan. I'm not saying lahat ng OFW ay ganyan, di ba? Pero karamihan, ganyan. At yan ay in real life, hindi po drama yan, hindi po gawang biro yan. Kaya sana po ay magets nyo yung sinasabi ko na bigyan natin ng respeto ang OFW. Hindi dahil sila po yung namimigay ng ayuda tuloy, ng tax sa Philippine governments na wala rin nangyayari kundi mapunta lang sa bulsa nila tambalos-los, ay bigyan lang po natin sila ng parang alam niyo na minsan naman 'pag wala kayong ginagawa, may load kayo sa inyong cellphone, mag-message lang kayo, nay, tay, asawa, kapatid, kuya, ate, lolo, lola, 'di ba, tropa, 'di ba, boyfriend, girlfriend, 'di ba, kamusta ka na, ayos ka lang ba diyan? Yung mga yon, it makes the OFW stronger, motivation, 'no? Hindi yung nay, tay, kuya, baby, ate, 'di ba, lolo, lola, para meron tayong iPhone 15 diyan. Huwag gano'n naman mga chong. Bawas-bawasan naman natin yung kakapalan ng mukha nating ibang Pilipino na instead na mangamusta ka, eh, hihingi ka pa, 'di ba? The important things, nagpapadala sa inyo ang inyong pamilya sa buhay na OFW, nakakakain kayo ng 3 times a day at least, okey na po yun, nakakapag-aral kayo, nakakapagpamasahe kayo kung saan kayo pupunta at paminsan-minsan may konti kayong bonus. Sana po makuntento na tayo dahil kayo, mga kabataan na kapag kayo'y lumaki, nagkaroon ng trabaho, mare-realize at malalaman niyo na ganyan din ang buhay, okey? Wag naman natin abusuhin si nanay o si tatay, 'no? At yung mga boyfriend o girlfriend, wag naman kayong mambubudol, 'di ba? Alam naman natin, kaya nga sumikat ang mga Tulfo, eh, 'di ba? Dahil sa mga budol na mga kamag-anak ng OFW, 'di ba? Yung mga boyfriend, o sabi mag-i-invest daw ng ganito, ganyan, yun pala binili ng motor, 'di ba? Kaya sana po mga chong ay lalo na sa mga OFW na nanonood ngayon ay tingnan niyo na lang 'no, at isipin niyo mabuti. Is it worth it?
'no? And again, tama nga ng sinasabi ng ibang investor, huwag niyong ibigay lahat. Save some for yourself. Example, kung ang sweldo niyo $500 a month, i-keep niyo 200 for you, and then sunugin niyo na ang $300 sa kanila. Come on guys, without you, walang 500 na darating. Okay? Advice ko lang po sa inyo 'yan. Already. At siyempre po 'no, tungkol naman po sa ating comment in, comment out 'no, may nag-comment po sa'tin. He or she looks familiar, parang ilang beses na rin siya nag-comment sa'tin. Sabi niya, "Kawawa ka naman, limos ng views for the content, fake news naman, wala na pro China." Gusto ko lang sagutin 'to 'no. First of all, Mr. Gabriel 'no, kung sino ka man, tao ka man o hayop, I don't care. Ay, sa'kin lang po ay, hindi po ako nagmamakaawa sa ng limos para magkaroon ng views. Ang akin lang po 'to, I just wanna voice out whatever I feel kung ano nangyayari sa Pilipinas. Mali man ako o tama, eh, di mag-comment kayo, 'di ba? Dahil ako rin po ay dumaan din sa pulitika nung araw sa Pilipinas at alam ko yung mga baho diyan. And as a matter of fact, kung ano yung nangyayari noon sa Pilipinas panahon ng mga dilawan, nag-a-upgrade na ngayon. But still the same shit. Yun ang ibig ko sabihin. Kaya sana po, kung sino ka man, ay, maintindihan mo, okey? Hindi po ako namamalimos. Hindi ko po pinapangarap na ma-monetize ang aking channel at kung mangyari man po yun, thank you. Dahil ang sabi ko sa mga aking mga viewers, subscribers, na kapag nangyari po yun, ang iba po nun ay itutulong ko sa totoong humihingi ng tulong sa Pilipinas lang. Dun ko lang po dadalhin yun. Pangalawa, 'pag umabot po ako sa 1K, mamimigay po ako ng ayuda sa mga viewers, subscriber. Yun naman po is a sign of appreciation. Okay? Hindi po fake news ang aking binabalita. Kinukuha ko rin po 'tong mga content na 'to sa mga video na kung ano yung nilabas nila. Panoorin niyo kasi mabuti baka naman dakdak ka na naman, comment ka na naman ng comment, eh, hindi ka naman nanonood. Panoorin mo muna bago ka dumakdak, okay? And then last, hindi naman po ako pro China, eh. Although ang iba kong gamit ay China. Itong mic ko, galing China 'yan, 'di ba? Itong iniinom ko, baka China din, 'di ba? 'Di ba? Yung ginagamit ko ngayon 'no, para pang-vlog, made in the US 'yan, 'no? But what I'm saying is, gumagamit din ako ng China and I'm pretty sure ikaw, kung sino ka man Gabriel, baka ngayon, ang suot-suot mo ngayon lahat puro mga China. Kaya wag mong sasabihin sa'kin na pro China. Kung gusto mo, alam mo naman ang page ko sa Facebook, ipakita mo na lahat ng mga gamit mo simula hanggang cellphone mo, whatever relo mo, patunayan mo na hindi siya China. Dahil hindi ako naniniwala na wala kang gamit ng China, okey? Kaya wag kang ganyan, 'di ba? Bago ka bumato, siguraduhin mo na lang yung batong ibabato mo ay hindi galing sa ulo mo, okey? Alright, akin lang na pag-uusapan, wag sana sasama ang loob mo. Real talk lang, okey? Alright. Alright, let's talk about VP now, 'no? Yan ang ating reaction ngayon, 'no? At ang ating pong, Vice President ay nasa hot seat na when it comes to Congress kung saan, 'no, ay, may sumagot ang ating VP after na mag-file ang mga hinayupak na congressman na ang balita 150 million at meron pa 'pag party list daw at hindi sikat 10 million. Who knows? Pero mas naniniwala ako sa naglalagayan ng ganyan kasi mukha naman talagang pera ang mga congressman, 'no? Hindi ko naman nilalahat dahil meron namang, meron namang ibang congressman na hindi pumirma, walang pakasunod-sunod. Pero ang akin lang po, majority dito ay kaya mukhang pera o magnanakaw o katwiran nila ay kaya daw sila pumirma ay dahil daw mawawalan sila ng project sa kanilang distrito. Naniniwala kayo do'n? Do you think yung 150 million na binigay sa kanila, ibibigay nila sa distrito 'yon? Maniwala kayo? And besides, if you really a good congressman, matino kang congressman at hindi ka demonyo katulad ni Tambaloslos Romualdez, hindi mo tatanggapin 'yun. Kasi binoto ka ng mandato ng Pilipino and you have the rights to demand to the kung sino man ang humahawak ng budget, "I need this for my district." I-booking mo sila. Puwede mo naman sabihin sa kanila na, "Hindi ko kayo matutulungan. I don't have any project. I don't have any fund kasi yung Speaker of the House ay ayaw kong bigyan although lahat ng papeles or documents ay legit naman, ayaw pa rin nila akong bigyan kasi gusto nila akong pumirma sa impeachment ni Sara." 'Di ba? Can you imagine that mga chong, hino-hostage ang pera ng bayan. Kailangan pumirma ka muna bago mo makuha ang pera. Hindi nga natin na nga alam kung yung 150 million na yan makakarating sa constituents sa bawat distrito, eh. Lalo na ngayon mag-e-election, they need money. Magkano ngayon ang gastusin sa pagbibigay ng mga, kunwari kulong pera sa mga barangay captain na lang, mayor, vice mayor, bibigyan nila yan para dalhin ang pangalan nila. Who knows? As a politician before or kasama ng politician before, ganyan na nangyayari. You need to spend money para yung pangalan mo dalhin nila. Without the money, lumalabas tuloy yung mga boboto ay kung sino na lang ang iboto. Sa akin lang mga chong, itong mga hinayupak na congressman na 'to, dapat hindi na sila manalo. Dapat palitan na sila ng bago, 'di ba? Total 3 years lang naman 'yan, eh, katulad ng sinabi ko noon.
Kung 3 years, kung palpak, edi ibalik itong mga magnanakaw na 'to, 'di ba? Gano'n lang 'yan. Oh. Anyway, siyempre dahil po sa pagfa-file ng impeachment ng mga magnanakaw, ay siyempre hindi natin mawawala yung galit ng isang kapatid sa kapatid ay sa kasama niyang mga congressmen. Sabi nga nito ay, if the Marcos administration thinks it can push this sham impeachment without consequence, they are gravely mistaken. 'Di ba? What the fuck? That's right. Kasi this is not just about VP Sara. Totoo 'yan. Hindi lang naman si Sara 'yan, eh. Si Sara ay isa lamang sa biktima at ginagamit nila para mapasama at para ang mga taong bayan ay maniwala sa kanila, which is alam naman natin na ang mga taong bayan ay hindi tanga. Sila lang yung tanga, 'no? Kasi nga nganga, okay? The growing discontent and frustration across the country will not be contained for long. Tama 'yan. Mark my words, this reckless abuse of power will not end in their favor. Yun. Ang ibig sabihin niyan mga chong, dahil sa ginagawa ng abuso ng mga congressmen na 'to, yung mga tuwadkom, ay hindi yan babaksak in their favor. Magba-backlash yan sa kanila. Which is alam naman natin na nangyayari na po yung sinasabi ni Pulong Duterte. Kaya naman nung in-interview si Sara, ano masasabi niya sa bansang Pilipinas, ay ito, "God save the Philippines." 'Di ba? Ibig sabihin na talagang ang ating pong bansa ay chaos na. Wala na. Ika nga ay, hindi na niya alam ang gagawin. Kasi hindi niya naman kaya, eh, dahil she's just the vice president at ilan lang naman ang allies niya, 'di ba? And when it comes to the money or power, wala naman talaga sa kanya, eh, 'no? It's just so happen na binabanatan siya ng politics dahil napakalakas niya sa tao. Imagine that again. I will ask you again mga chong. Do you think kung si VP Sara ay hindi malakas sa tao, mag-aaksaya ng bilyon, trilyon, si Tamba, si Lisa, si Bangag, para sirain ang pangalan niya? Come on, guys. Eh, matatakaw yung mga yan, eh. Eh, kung alam nila halimbawa si Lenny Robredo lang yan, di ba? Sabihin nila, "Eh, ba't ako magsasayang ng pera diyan? Eh, wala namang kwentang tao yan. Akin na 'to, ilalagay ko na 'to sa Swiss bank ko." Oh, pero hindi. They still spending money para pabagsakin pa rin si Sara dahil alam nila na si Sara is the threat. 'No? Kaya naman yung mga kakampi ngayon ng Bangag administration ay dumadagdag na rin. Do you think itong mga NPA besties na 'to ay lalakas ang loob magsalita against Sara kung alam nila na si Bangag ay kakampi si Sara halimbawa? Think about it. Nung panahon ni Tatay Digong nakakapagdakdak pa 'tong mga 'to. Ganyan lang 'yan, sabi nga ni Erap, weather-weather nga lang 'yan. Now, nung sinabi ni Sara God Save the Philippines, dumakdak nga ito si Ngiwe Boy, 'no? At, teka balik natin, 'yan. 'Di ba? Sinabi niya, Vice President Sara Duterte plea of God save the Philippines. Yeah, it's true. She needs help from God. Kasi ikaw, iba ang God mo, di ba? If the Vice President is seeking salvation, she should start with truth and accountability. Anong truth and accountability? Eh, sinabi na nga, nagsalita na nga ang COA na wala namang fraud ang ginawa ang OVP. Ayaw nyo lang tanggapin kasi nga, ay yung COA ay nasa favor ni Sara and you cannot accept it. Di ba? Instead of invoking God to evade responsibility. Walang masama kung sabihin ng ating VP Sara, anybody can say that except you. Dahil demonyo kayong Akbayan Party List. Yan sila Manuel Brosas, si Convicted Castro, sila Teddy Casino. Mga demonyo naman talaga kayo, eh. Kayo ang salot ng bayan, 'di ba? Maswerte nga kayo, buhay pa kayo, eh. Eh, kung ako lang si Tatay Digong, baka pati kayo binomba ko na rin, eh, 'di ba? Wala, manggigigil ka talaga sa mga ganyan, eh. O sabihin naman, "Oh, threat yan, threat yan." Hindi po threat yan. Salita lang yan ng expression ng isang tao na kung gaano alam mo, makita ka lang sa daan, ang sarap mong batukan, 'di ba? Sabagay sabi nga ng isang nagsabi sa'kin, "Wala ka ng ibabatok sa mukha ni Sendanya. Tingnan mo yung itsura, mukha na ngang batok, 'di ba?" Okay. Anyway, 'wag tayong maniwala sa mga NPA na 'to. Think about it, sila lang ang sumisira sa Pilipinas, isa sila. Ano ba nagawa nila for 50 years? May nagawa ba sila? Meron ba silang, naitulong sa Pilipinas? Wala. Kumukuha pa nga ng pera 'yan sa gobyerno para may panggastos sila sa bundok, 'di ba? Kaya mga chong, yung mga tumatakbo na naman ng mga demonyo na 'to, 'wag na nating iboto. Pabayaan na natin sila. Let's just let them go to the mountain, 'di ba? Doon na lang sila mag-TikTok, doon na lang sila mag-party-party. Kasi ginagamit nila ang pera ng gobyerno to hurt ang gobyerno. Huwag tayong tanga, ha? Prangka lang ako ngayon, huwag tayong tanga. Anyway, isa pa 'to, 'no? What the fuck? That's right. Sabi nito ni Bangag, the executive cannot have a hand in the impeachment. Walang role ang executive sa impeachment. What the House has done is clearly the constitutional mandate that they have to proceed with the impeachment complaint. Siyempre yan ang palusot ni Bangag, 'no? Pero he is the president. Tama siya. Wala siyang magagawa because this is the separation of power between the legislative at ang executive at ang judicial. The thing is, you are the president of the Philippines. You have influence.
no? Sa positive way na gagawin mo, gamitin mo ang impluwensya mo. In the first place, sino ba ang nilagay mo sa Congress as a speaker? 'Di ba ang pinsan mong magnanakaw, 'di ba? Ngayon, kayang-kaya mo rin gawin 'yan, tanggalin ang pinsan mong magnanakaw kung gusto mo. But the thing is, the reality of this story is, gusto mo rin ma-impeach si Sara. Remember guys, Mama Harlika said na merong isang tao lumapit kay Bangag nung siya ay kasalukuyang bangag. At sinabi niya na ang gusto niyang pumalit sa kanya bilang presidente ay si Martin Romualdez. Diba? Panoorin niyo yan sa video ni Mama Harlika. Kaya ako, hindi na ako nagtataka. Eh, pinsan niya yan eh. Even up to now, sino mga ngayon na nasusunod talaga? Di ba ang Speaker of the House? Itong taong to, ito ay isa lamang puppet. Isa lamang design as a president. Siguro, na-realize na lang ng asawa niya at Titang Balastos na, shit, sana hindi naman pala itong tumakbo dahil wala pa rin palang kwenta. Pero, because of drugs, kaya napapasunod ito. Wala na po tayong magagawa doon. Kaya nga sabi nga ni Tatay Digong, yung mga AFP, ano na, di ba? They're not asking for people power or something. It's just so happen na it's about time na sipain na itong bangang na to. Bakit kanyo? Hindi naman siya ang kumokontrola ng bansang Pilipinas eh. Either ang asawa niya o ang speaker. And look what's going on. Gumaganda ba ang Pilipinas? Umaangat ba? Nagkakaroon ba ng result sa mga pinuntahan niya na gumastos siya ng bilyon-bilyon para mamasyal lang sa ibang bansa? Di ba? Wala. Wala po tayong nakikitang resulta. Bagkus ay puro sama ng loob, pagnanakaw, at panggugurgur ng vlogger ang ginagawa nila. Kasi nga kinokontra sila eh. Di ba? Yun ang masakit doon. Kaya sana mga chong, the only way na kaya natin gantihan to ng kahit papaano ay huwag ipanalo ang kanyang mga manok. Bakit kanyo? Kapag natalo ang kanyang manok, mahihirapan din ang hayop na to. Yan ang nangyari sa Democrats and Republican dito sa US. I'll explain to you later. Okay? Anyway, tinanong nga ng isang reporter ang ating VP na ano raw ba masasabi niya kung sila ba ay ready? Nagpe-prepare na ba sila? Ano ba ang plano nila? Let's watch our VP. Ang preparation, challenges sa preparations, well, so far wala naman. Wala naman kaming naano lang kami, na-overwhelm kami kasi ang daming mga lawyers na nag-signify na tutulong sila sa defense. So, Mali na pindot ko pambira. But anyway, remember that word? Overwhelmed daw dahil maraming gusto tumulong kay VP Sara para tulungan siya i-defend ang kanyang kaso na kaso-kasuhan nga. Na wala naman talagang lasa ang kaso. No? Pero ibig sabihin, maraming nag-o-offer. No? And if you remember, na yan din ang sabi ng mga prosecutor o persecutor ng mga congressmen na bayad na tigwa 150 million. Kung matatandaan nyo sa latest interview kay Defensor na taga Iloilo, yung congressman, sana hindi ka kamag-anak ni Miriam Defensor. But anyway, ang sabi niya, overwhelming din daw sila. Dahil marami rong abogado nag-volunteer sa kanila para matapos na yung kaso. Naniniwala kayo doon? Alam mo kung ako yung palaban, kung ako yung nag-o-offer ng na-impeach si Sara to be a lawyer para ma-impeach o maging advisor or counselor ng abogado, I will speak to myself. I'm gonna say in the video na yes, ako si Attorney Chong at ako ay isa sa nagboboluntaryo na upang tugisin ang Vice President Sara. Di ba? Pero wala kang nakikita. Ito, si VP Sara, hindi man lang niya sinabi, but at least may nagpaparamdam katulad ni Harry Roque, Sal Panelo, Congressman ngayon ay Congressman Marcoleta at pati si Vic Rodriguez nagvo-volunteer. Even itong mga taong to nagvo-volunteer. Pinapaalam nila sa atin na willing kaming tumulong kay VP Sara bilang counselor. Even ang tatay niya. Si Defensor ba na congressman ng Iloilo, 3rd District, no? Sinabi ba niya kung sino-sino yung mga yon? May nagparamdam ba? Wala. Kaya napakasinungaling ng mga hayop na yan eh. Ang pera kasi talaga eh, no? Tuloy natin. pinag-uusapan on how to go about it na makuha lahat ng kanilang commitment of support at Good. makatulong din sila sa pag-iisip kung ano yung gagawin sa defense. Diba? May isip. Yan. Okay? Now, syempre may mga tao rin nagtatanong sa kanya na ano raw ba yung masasabi niya na sa yung mga close friend niya sa politika, di ba? Mga besties, di ba? Alam naman yan, di ba? Nakakasama nga ng loob, no? Yung mga itinaas na kamay ni VP Sara at ni Tatay Digong. Yun ang mga pumirma. Ay ginamit ang assassination threat. Di ba? Ibig ko sabihin, ay talagang ginamit lang sila. Nakakasama ng loob, no? Pero para sa akin, no, advice ko kay VP Sara, tama, huwag na siya makipagkaibigan sa mga politiko. Kung ano lang nandyan, okay lang ng okay, no? Pero wag aasa. Well, I like what she explained here. Pakinggan po natin. Do I feel betrayed? Yeah.
Actually, ma'am, wala akong feelings. Wala akong feelings about it. Kasi, kung napapansin nyo, wala naman kasi talaga akong barkada na politiko. I don't join their circles. But we are friends. Sabihin naman ng mga troll ng bayan, mga ensamado vloggers, "Oh, si Amy barkada mo, eh. Oh, bakit yun? Oh." Yes. Diba? Yun ang mangyayari diyan. Pero alam naman natin na si Sara ay nakikisama lang naman. But kung ninong at ninang lang ng mga anak, walang ninong at ninang na politiko ang mga anak ko. Oo. Maliban kay Stonefish, dahil nandoon si former President Erap Estrada. So, I don't move in the circle of politicians. Kaibigan, yes. But to say that meron akong close relationship, personal relationship with them, wala naman. Kaya siguro, ganyan din siguro kadali sa kanila Yep. ang mag-desisyon about the impeachment. Kasi wala naman talagang something that is worthwhile sa aming pagiging magkaibigan. Yun. Yeah, totoo naman. Tama rin naman si Ma'am Sara doon na dapat hindi na mag-ano lang siya, distance na lang siya sa mga politiko. Kasi ang mga politiko na yan talagang mga traidor yan. No, hindi yan yung kaya ka lang nila kailangan kasi ikaw ang sikat ngayon. Ngayon, pag ikaw lang pinagkakaisahan, hindi ka tutulungan ng mga yan. Ganyan lang naman yan eh. 'Di ba? Katulad nga si Barbers, kung malalaman niyo si Barbers, talagang higop kay ano yan, kay President Tatay Digong. O kita mo kay Colintic tumira. So, gamit-gamitan lang yan. So, it's really unfortunate na tama lang na walang kaibigan, no? Hanggang ano lang, politics lang. Pag nagkita kayo sa isang session, "Oh, hoy, pare, kamusta?" Ganyan-ganyan, that's it. Bahala ka na sa buhay mo. Dapat ganun lang. Alam niyo mga chong, when we were in the politics, ganyan din ang ginawa sa airpot ko. No? Nagsimula siya sa Dilawan at nung nalaman niya na nung natalo ang airpot ko sa pagka-mayor at gusto niyang bumalik, alam ng Dilawan na may pera ang kalaban ng airpot ko, doon sila kumampi sa may pera, 'di ba? Kaya ang airpot ko yata lumipat ng ibang partido. I think partido ni Erap naman. So, it's like that, no? Kung sino may pera, kung sino mapapakinabangan, kung sino bilyonaryo, milyonaryo, party will stay, no? The only thing na nakita kong partido na hindi talaga mukhang pera, itong PDP, 'di ba? Dahil sinabi ko kanila wala kaming pera, talagang we can tell na sila-sila lang. So, sana ganyan ang partido talaga. But the thing is, ang liberal, 'pag may pera ka, tropa tayo. Pero 'pag wala kang pera, umalis ka na rito. Ganyan kasi silang kawalang yan, okey? Dahil naranasan po namin yan. Anyway, alam naman natin 'no, ang 'tong si VP ay laging nagbibitangan na siya ay nagte-threat sa tatlong bugok. Pero alam naman natin na hindi naman totoo 'yun. The only thing na puwede nilang na mangyayari 'yun ay 'pag may gumalaw sa ating VP Sara. And it's really a long debate when it comes to that. Yan ang hanga ko sa mga Duterte, 'di ba? When it comes to that, talagang pahihirapan ka kung paano ka makapasok, ganyan sila. But anyway, siya ay pinagbibintangan na kaya raw siya may impeachment dahil daw may threat sa pamilyang Marcos at sa pamilyang Romualdez na magnanakaw at ang pamilyang Marcos na adik. Ay kaya niya lang naman ginawa 'yun ay dahil nga may threat din sa buhay niya. Kung matatandaan niyo yung sa leeg niya, 'no, hindi masyadong pinakita 'yon ng mainstream media, 'no, hanggang sa sinabi na lang ni VP Sara na wala na siyang choice. So, may threat din ang ating VP Sara and the reason why she only said that is because may threat siya, eh. So, she has to say something and I don't think there's something wrong with that. There is something wrong with the government, not her. Hindi dahil sa kinakampihan ko siya, but if you really think the facts, maintindihan niyo. Let's watch it. I did not make an assassination threat to the president. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. Next ko si Did not say that. Yeah, wala naman talaga sinabi si VP Sara nung time na 'yun, eh, nasa kwarto siya ni Lopez, 'di ba? Na nag-live siya no'n. Minura niya, oo, minura niya si Lisa. 'Di ba? Sabi niya, "Putang mo." Which is true. Talagang mapapamura ka sa hayop na babaeng 'yan, 'no? Ang sabi niya, 'pag may nangyari sa akin, may sinabihan na ako na patayin sila. Eh, pinatay mo na 'yung tao, eh. Eh, di parang revenge na nga lang 'yan. And the thing is, there's nothing with that in the law, 'di ba? Malamang 'yan, mauuso na rin 'yan sa buong mundo sa sinabi niya. 'Pag may nangyari sa'kin, patayin mo sila, 'no? Siyempre ang katwiran ng mga persecution na 'yan, 'yung mga Congress na 150 million each, sasabihin nila, it's a threat. Kasi meron daw inutusan si Sara na ipapatay 'yung tatlong demonyo. Pero mangyayari lang 'yun kung pinatay nila ang anghel na si Sara. Oh, 'di ba?
So, ibig ko sabihin natin, sabihin ko lang sa inyo mabuti, na halimbawa lang, total tayo naman mahilig tayo manood ng mga fantasy movie. Let's say yung napag-utusan ni Sarah ay isa lamang mannequin o robot. 'Pag namatay si Sarah, gagana na 'yan at gagalaw. It's like that. So, para hindi gumalaw 'yon, 'wag niyong patayin si Sarah. Gets niyo? 'Yun ang ibig ko sabihin. Sarah is just making something na parang ika nga, parang I don't know, firewall or leverage, something like that, 'no? Eh, ikaw ba naman, may mag-threat sa'yo, paano mo hindi sasabihin 'yun? Kahit siguro ako may mag-threat sa'kin, sasabihin ko rin 'yun, 'no? Kaya ang mga 'to, lalo na si Bangag, paranoid, addict, eh. Ang addict 'pag nakakarinig ng ganiyan talagang gumaganon 'yan. That's how he is. Tanggapin niyo na, 'di ba? Alright. Anyway, isa pa at ito si Amy Marcos naman daw may sinabi na iba-block daw ang impeachment, which is good, 'no? Kahit na napagbibintangan ka ng manggagamit ka, eh, eto baka mahugasan ng konti yung kamay niyo ng mga Marcos, although alam natin na demonyo yung pamilya mo, eh, medyo makabawas-bawas ng konti. Konti lang, maybe siguro 0.1%, 'di ba? Bakit? Bakit kaya? Maybe we should ask her first. Bakit niya i-block yung impeachment? Oo. Kasi sabi, ito lang daw basahin ko. Yeah, number 1 ang pumirma yung anak ni Bangag na Bangag din, 'no? Ako hindi rin ako magtataka na pipirma 'yan. Yun nga lang kasi parang 'di ba noong 2022, 2023 sa budget talagang number 1 siya nagsasabi na ipasa na 'yan dahil 'yan ang OVP. Ngayon, siya mismong kung ako matino at sige sabihin na natin nasaktan ako sa sinabi ni Sarah na tine-threat ang tatay ko o ang nanay ko. Pero he has to think kung matino siya na bakit nagkakaganito ang pamilya ko at ang pamilya nila. Dapat nga si Sandro Marcos pa ang mag-neutralize ito, eh, mag-aayos, 'di ba? Pero hindi, eh, addict din kasi, eh. Bakit? Kaya kaya ano, bakit daw? Sorry ma'am. 'Di ba? Kaya ibig ko sabihin, addict din. Kaya ganyan ang isip niya, paranoid. You can tell naman sa mga video na pinadadala sa atin, sa TikTok, sa Reels, sa YouTube Short. Kita niyo yung mata niya, lumalaki. Malaki na nga, lumalaki pa lalo, eh. 'Di ba? Kaya yun lang ang aking masasabi, 'di ba? Anyway, tinanong pa rin si Ma'am VP kung ano na ngayon ang masasabi niya tungkol sa, Pilipinas, sa nangyayari ngayon sa ating bansa. Para sa akin, it is true na ito yung sinabi niya. Gaano kalala ang Pilipinas Yep. na pag-iwanan na tayo That's ng right. panahon at ng ating mga kapitbahay dito sa region at pag-iwanan na tayo. Totoo yan dahil unang-una po mga chong, if you remember, ang Laos, ang Cambodia, ang Vietnam, 'no? Kahit isama mo na yung Malaysia, yung mga time na yan napag-aaralan ko pa lang yan, I was in high school and college na nangunguna tayo sa kanila. At kaya sabi ko hindi uubra sa'tin yung mga yan dahil matatalino tayo. I'm not against them. Siyempre mas uunahin mo ang iyong bansa, 'di ba? Mas magiging proud ka sa sarili mong bansa. Pero looks what's going on right now. Naunahan na po tayo ng Vietnam, 'di ba? Yung mga kumpanya na gusto sana mag-invest sa atin, 'no? Even here from the US, may mga kumpanya ako napanood, nabasa na they wanna invest their company sa Asia. Kasi alam nila nagbo-boom na ang Asia. Matagal na naman, eh. Pero ibig sabihin nagdo-double boom na. Oh, Pilipinas sana ang isa sa maganda. But instead, they went to Vietnam. Bakit kanyo? Tinanong ko yung mga nagtatrabaho do'n at sinabi na, eh, power pa lang, electrical pa lang, electricity pa lang sa Vietnam, may deal ang Vietnam daw. Sabi nila na mag-invest kayo sa amin dito, kaming bahala sa kuryente. We will help you to reduce it para hindi kayo magbayad ng masyado. Kasi ang habol ng Vietnam is papuputayin niya yung mga investor sa kanilang bayan. Sino ba makikinabang? 'Di ba sila rin? Dahil tao nila ang magtatrabaho sa manufacture na yun. Sa Pilipinas ba ganyan? Hindi, 'di ba? May gusto mag-invest, sasabihin, "Lagay ko." 'Di ba? Katulad na lang sa isang kumpanya na pinapasukan ko noon 'no, hindi ko na po babanggitin. They told me they wanna invest in the Philippines kasi mura ang labor. But nung nung nag-i-start sila mag-propose sa Pilipinas, may mga pulitiko na lumalapit sa kanila at gumaganyan. Ako kung ako yung may-ari ng kumpanya, eh, langya kayo mag-uumpisa pa nga lang kami dito, babanatan niyo na kami agad ng hingi. So, talagang nakakahiya. They don't wanna tell me direct kasi Pilipino din ako, pero yun ang pinaaabot nila. So, nakakahiya talaga. Ang balita raw, ang Pepsi, they're trying to leave the Philippines. Can you imagine that? Isa sa pinakamalaking kumpanya ng Pilipinas na nag-i-invest, aalis ng Pilipinas. Kung totoo yan, inbox niyo nga sa'kin kung, sa comment kung totoo nga o hindi. Wala na, yun ang mangyayari. Ng mundo.
Malala siya since na nagkaroon ako ng ah, understanding. Kasi 1990s, tapos 1990s magulo, well sa amin, magulo sa Mindanao. And then ngayon nagbabadyak ang gulo sa Mindanao. So parang wala namang nagbago. So malala, sobrang malala dahil kung nakakausap mo yung mga tao na arawan yung kanilang sweldo, yung pera nila hindi na talaga sapat para sa pagkain, para sa kuryente, para sa bahay, para sa tubig. Totoo yan. Nung umuwi kami ng Pilipinas, mga chong, 500 pesos lang daw ang arawan sa probinsya. Di ba? Eh, ang pagkain pa lang, ang baboy pa lang, umaabot na yata that time. Baka nasa mga 300 pesos na eh. Hindi 200 na lang. Di ba? Kaya ang hirap po. Itong mga gobyerno na to, kung ito ang kanilang tinututukan, baka may mangyari pang maganda. Pero hindi. Impeachment agad. Para sa pag-aaral ng kanilang mga anak. At kung basehan natin yung pag-alis ng mga Pilipino sa sarili nilang bansa ay sobrang malala dahil sobrang dami ng ating mga kababayan ang pumupunta, nakikipagsapalaran sa ibang bansa dahil wala silang makita na pag-asa, wala silang makita na oportunidad dito sa ating bayan. Kaya parang nakakaawa na tayo dito sa loob at nakakahiya yung estado natin kapag iniligay mo siya in a global stage na kung saan pinapanood tayo ng ibang mga lahi at ibang mga bansa. Totoo po yan. Kahit dito po sa US, no, yung mga puti nagtatanong, what happened to the Dutertes? No, alam kasi nila na the Philippines is getting tough that time, 2016 to 2021. At sinasabi nila na, ano nangyari? What happened? I mean, I thought Philippines is becoming better because of Duterte. And then nalaman pa nila yung mga drug addict na presidente si Marcos, nalaman nila yung mga kalokohan, tapos yun nga, kalapit dito sa US yung kademonyohan ni Tamba na may kaso. So, parang sa kanila napapailing sila kasi akala nila is Philippines is now independent na katulad ng ginawa ni Tatay Digong noon. No? Hindi na siya dumidepende sa US. Ha? Nakikipagkaibigan na siya sa maraming bansa para magkaroon ng investor. Di ba? And it's happening actually. Until nga dumating itong administration na to, nawala na naman. So parang yung mga dilawan noon na kinokontrol ng Pilipinas, they want the Philippines poor para sa kanila umasa ang mga tao, ibinabalik ngayon ng mga Marcos at dinodoble pa ang kayod sa pagnanakaw para talaga sa kanila umasa ang Pilipinas. Ipinamumukha nila ang ayuda, ayuda, ayuda. Wala sa isip nila na we will make something a business para lahat kayong mga humihingi ng ayuda ay magkaroon ng trabaho at hindi na aasa sa gobyerno. Yan ang gusto ni Tatay Digong noon, is to have a permanent job para hindi na aasa sa gobyerno ang Pilipino. Magbabayad pa sila ng tax, magkakapera pa ang Pilipinas. Ngayon hindi na ho. They want the Philippines sink para lahat ng tao naghihirap, aasa na lang sa mga katulad ni Marcos, ni Tamba. Dahil alam nila, ang mahihirap, ang kailangan nila ay pera. Pag walang pera, nga sila. Yan ang ginagawa. The Marcoses, the Tambalos-los is taking advantage of it. Walang ginagawa ang ating mga Congress, ang ating mga Senate. Wala. Di ba? Anyway, before we end this content, gusto ko malaman sa inyo na ang dating senator na champion sa boksingero ay tumatakbo na naman. Di ba? Ano ba talagang gagawin nito bukod sa panayang absent ito nung araw? Di ba? Yun ang ibig ko sabihin. ng yaman. Di ba? Sana yun. Yun ang ibig ko sabihin mga chong. Ano ang gagawin nito? Ano ang gagawin ng taong ito mga chong? Di ba? Can you imagine itong taong to na dati gigil na gigil kay Marcos? Ipapakulong pa raw si Imelda dahil sa kinurakot nila? Paggagawa niya pa raw ng isang malaking kulungan si Imelda pag siya ang napaupo. Ano na nangyayari ngayon? Kakampi niya na. So, paano niyo paniniwalaan tong taong to? Alam niyo mga chong, to be frank with you guys, tanga na lang ang boboto sa hinayupak to. Paano ba yan? Tanga na lang. Di ba? Kasi nilok na tayo ng harapan nito eh. Noong una, bilib-bilib ng mga tao dahil galit sa mga Marcos. And look at him now. Panoorin natin ang video niya. I'm not saying na siya ay nagdodroga or something. Maybe because he's just lutang. Di ba? Here we go.
ng yaman na hawak ng mga Marcoses, kung ano man yung nanakaw nila sa ating gobyerno, kailangan siguro magpalit yung sila. Nagkahiwalay, bakit tayo nag-aaway-away? Kung sinong nakaupo, may mga kumukontra. Ang programa ng ating Pangulo ay napagaganda. Pag hindi sila nagbayad ng tax, siguro naman ang taong bayan mautak. Kasi pag ibinuto mo pa yung hindi nagbabayad ng tax, hindi ko na alam talaga kung saan nagagaling yung talino natin. Same here. Hindi na rin namin alam kung ano saan namin lalagay yung utak namin pag binoto ka pa. No? Wala kang balls. Ang tapang mong boxingero, you're a champion. Hindi naman You made the Philippines proud. Pero look at you. Nakakahiya ka. Kung maintindihan na to. Actually, kalat na kalat na sa social media dito sa US. At natatawa sa kanya. po nag-criticize ako ng tulo sa ating Pangulo. Ang tinanong lang ako ng media noon na about sa corruption. Sabi ko, kung may ninakaw, dapat ibalik. Kung may ninakaw, Hindi rin malayo magkaroon ng martial law pagkasibumbong sorry pero I know binigyan ako ng discernment ng Panginoon na Ako rin, papasorry na rin. Diba? Tapos ngayon, tatakbo ka. You just want the position. No? Yung mga pamimigay-migay mo sa mga Pilipino, sa mall, namimigay ka na sa 1,000, 500, tuloy mo na lang yan kung talagang gusto mo tulungan ng Pilipino. You don't need to be in the Senate. Wala kang alam. You cannot make law. No? Sabihin, may abogado naman ako. Yeah. Ano bang gagawin ng abogado na nakapaligid sa'yo? Maghihintay ng gusto mong law at sila ang magmo-modify or magpo-customize mo. Diba? Pero kung bobo ka, wala kang alam, no? Tapos ito pa sinabi mo, paano na? Kaya sana mga chong, pero hindi malayo na magkakaroon ng martial law ulit. At yan ay pagsisihan ng taong bayan. Maniwala ka sa akin, ang pagsisisi, lagi kong sinasabi ng sarili. Mark my word, kung yan talaga ang gusto ninyong bayan, kung yan ang gusto ninyo, sige, gawin ninyo. Pero sinasabi ko sa inyo, malaki ang posibilidad na magkaroon tayo ng martial law ulit. Sige, kung yan ang gusto ninyo, then buti-buto ninyo. At pagdating sa end of the day, kayo rin, ang sarili ninyo ang sisisihin ninyo. lagi natin sinisisi ang pamilya Marcos pagdating sa corruption. Hindi ba natin nakikita na sa panahon ng Marcos, ang bansa natin number 1 sa ekonomiya? May kurap pang bansa na number 1 sa ekonomiya. Sige, What the fuck? that's right. Alam niyo mga chong, you can tell kung gano'ng kabuang itong taong to, no? At pag ito nanalo pa sa Senado this coming 2025, hindi ko na rin po alam. Nasa inyo na yan. This is the right time to decide kung talaga bang ang mga bata ni Bangag ay dapat makabalik. Lahat sila recycle. Walang ginagawa. Itong taong to laging absent sa Senado. Bong Revilla, Napoles, Lito Lapid, ayan, Pogo. Pinataka sa mga Taiwanese daw from Pogo. Yung anak na nasa immigration sa Clark. Oh, si Tulfo, fake status ng kanyang pagka-Pilipino and US. Si Enrich. Di ba? Oh, si Abalos, Niwe, KOJC. Di ba? Sabi nila, ang galing daw nitong nung mayor siya. Pero nung upo ng DILG, ano? Nagpapabigat pa sa asunto kay Alice Go with a private plane. Abalos, nasa na yung hinuli nyo sa Alitagtag. Si Tito Soto, si Lacson, mga higop kayo kay Marcos. That's gonna be up to you kung ibabalik nyo ang basura ng Senado. That's gonna be up to you. At kung magdadagdag naman kayo ng isang basurang Tulfo, that's gonna be up to you too. Lahat sila may sabi. Ba't subukan itong mga taong ito? Di ba? Di ba? Eh kung pumalpak itong mga to, ano ba naman yung 6 years? Sa 2028, may mawawala na naman. Doon kayo bumawi. Pero para sa akin, sila lang ang pwede nating ilagay sa Senado. Not because they will protect Sara for the impeachment. It's because they will protect you. Sara Duterte is just the second. No? Kasi si Sara, siyang image ng Pilipino. No? Sa ngayon, inaapi si Sara means inaapi ang Pilipino. Siyempre, sasabihin na naman ng mga troll yan. Sara is a Pilipino. Sigurado ka, pro-China. Yun lang ang akin po mga chong. The thing is, sino naman ba ang kawawa rito? Diba? Sino naman ang kawawa rito? Pag inilagay nyo ang isang yan. Diba? Ito na naman. Mga chong, hirap na ang ating kapwa Pilipino. Maswerte na nga lang po tayo at tayo nasa ibang bansa at yung iba nakakapagtrabaho. At sa Pilipinas, yung iba may trabaho kahit pa paano. Pero ilan lang yan. Majority of our Filipino needs help from the government right now. Hindi ayuda, hindi yung tulong na bibigyan ng pera. Ang Pilipino masisipag, matyaga. Kaya nga may OFW eh. Dahil masisipag ang Pilipino. Bakit hindi maglagay ng investor, yung talagang really investors sa Pilipinas, yung magtatayo ng manufacturing company, ang dami na po sa iba't ibang bansa yan. Yung kapitbahay natin sa Pilipinas, mga Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodia, India, lahat po sila dumarami ng manufacturing company and they want to
spread more. Bakit hindi natin kunin yung mga yun? Yung mga sinasabi ni Bangag na may nakuha tayong ganito, may nakuha tayong ganyan, nasaan na? 3 years na siya sa posisyon, wala kang nakikita. Ano yung sasabi nila? Namimigay ng bahay si Bangag. Eh, panahon pa yan ni Pinoy, panahon pa ni Tatay Digong yan, tinutuloy niya lang. Di ba? Nasaan na? Ano nababalitaan natin ngayon? Away politika, tuwadcom, di ba? Impeachment, Tatay Digong. Ngayon yung bicameral, yung bago, siya nga pala yung mga bicameral mga chong. Ano na nangyari doon? Wag na wag po tayong papayag na mawala sa ere ang bicam. Kaya nila minadali ang impeachment ni Sara para yun lagi ang pag-uusapan ng taong bayan. Which is nangyayari na nga po yun. Pero yung bicam, yung drug test ni Bangag, nawawala. We should always remind the Filipino na ang talagang big deal dito is not the impeachment. It is the follicle test ng Bangag na presidente at ang bicam na plano nilang nakawin ulit. Okay? Kaya mga chong, akin lang po, iboto natin ang tama. I am not because PDP ako or DDS ako or what. Pero itong mga ito, ano bang ginawa nila sa bansang Pilipinas? Did they ever abuse the Filipinos? Sabihin na naman, si Pastor Kibuloy, rapist ng mga bata yan. Did they prove it? Dito nga sa US, wala na. Close na yung case. Yung kinasok kay Pastor Kibuloy, those are old case. Binuhay lang nila because napakalaking ng parte ng ating Pastor Kibuloy sa mga Duterte. Kaya nila pinilayan. Again, kung yan ay hindi malapit sa mga Duterte, I think Pastor Kibuloy is still in the KOJC at nagpapastor-pastor pa. At nagkataon lang po mga chong ay siya mismo ay tumutulong sa ating mga kapwa Pilipino kay Duterte para manatiling magandang ating bayan. Why do you think ang Davao City napakaganda ngayon? Yan ba ay ginawa ni Bangag? Diba? Look at Ilocos compared to Davao. Compare nyo na lang. Total, yung gusto nyo mag-compare. Yun lang ang akin. And this is Atty. Vic Rodriguez. Fiscalizer to. Alam niya ang batas. Bigyan natin siya ng chance. Kapag ka nagloko siya, naging balingbing katulad ngayon, there's another 6 years. What is 6 years, right? Tanggalin. Sipain. Katulad ng gagawin natin kay Amy Marcos at kay Tolentino at sa iba pa. Ito sila Libay. Si Bato. Hinlo, Lambino, si Bato, si Go. Sama nyo na rin si Bundok kung gusto nyo. Si Go. Total, ano naman yan mga lawyer. Siguro it's about time na maglagay tayo ng majority lawyers. Eh, walang hiya naman ang inilalagay nyo, mga artista Lito Lapid? Bong Revilla? Ang bihirang buhay to. Ilalagay nyo yung mga yan, tapos itulpo? Oh my gosh. Come on guys. Let's choose better. Diba? Para sa atin to. Hindi para sa kanila. Dahil sila, kaya lang naandyan, ay para gumawa ng batas. No? Wala tayong utang na loob sa kanila. Kaya may karapatan tayo ilagay ang tamang kandidato. Okay? Hanggang dito na lang po, mga chong. At we will see you again. And I hope you guys understand at nagustuhan nyo ang ating video ngayon. Pasensya na po, medyo tumagal na. Okay? Katulad nga sabi ni Mama Sara, mahalin po natin ang Pilipinas. Salamat po.